Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Peter Chrysologus, Bishop and Doctor of the Church. Our readings today provide us beautiful images that describe our relationship with God, with God's relationship with us. In the first reading, the image used by God to Jeremiah regarding our relationship with Him is that we are clay and He is the potter. In the Gospel, the Lord uses the parable of the dragnet or the image of the dragnet to describe how He relates with us, His people, His creatures. And so what are these images tell us about our relationship with God or the way God relates with us? First, the image of the potter and the clay tells us that as clay, we are God's creatures. We are always in the hands of the Lord. Kaya po, hindi tayo yung mismong humuhubog ng ating sarili. Hindi tayo yung pipiliin lang natin kung anong gusto natin maging. Pero yung pagpili natin, yung kalayaan nating pumili, ay dapat naayon nito sa kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. And that is what freedom is all about. It is aligning our will to the will of God. And as creatures or clays in the hands of the potter, then it is important that we allow ourselves to be formed in the hands of God. Kaya wag nating kakalimutan na tayo mga nilikha ng Diyos at tayo mga likha ng Diyos na patuloy niyang hinuhubog na maging obra maestra niyo o masterpiece ng Panginoon. Pangalawa po na ipinapakita sa atin dito sa mga images na ito na sa ating unang pagbasa at Ebanghelyo ay yung katotohanan that God is in control. Ang Diyos ang bilang potter, siya yung carefully na humuhubog sa clay. That He really tries His best to form us. But in order for us to be formed by God according to what He desires for us, and that desire, this plan of God is always the best for us, ay kailangan natin ng cooperation. Hindi tayo pwedeng, hindi yung clay, hindi pwedeng, hindi yan mapo-form kapag matigas na. Pero dapat ito'y malambot. Ibig sabihin no, pwede pang hubugin. Yung pagiging malambot na to ay simbolo ng ating cooperation, that so that we can be formed as the masterpiece of God, that we must learn how to cooperate with the Lord. Kaya po napakahalaga na if God is in control, He doesn't force us, but He asks us to cooperate with Him. Yan po yung napakagandang nais na ipahiwatig sa atin ng mga images na ito. Panghuli, yung parable of the dragnet, pinapakita dito sa atin that we have a compassionate collector. Yung Diyos natin ay Kanya lang pong kinokolekta. He welcomes everybody. Pero darating yung panahon na magkakaroon ng sorting out. So yung parable o yung image ng dragnet ay pinapakita sa atin dito na ang Diyos, binibigyan niya tayo ng chances. Tinatanggap niya tayo lahat pero hindi niya tayo agad huhusgahan sapagkat binibigyan tayo ng pagkakataon. He simply collects everybody. He welcomes us all na pumunta sa kanyang kaharian. Pero darating ang pagkakataon na yung mga matitigas, yung mga clay na hindi nagpahubog, hindi nakipag-cooperate, ay itatapon, aalisin mula sa nahuling ng lambat. Kaya po sana mga kapatid,
itong imahe na ito, bagamat ang Diyos ay maawain, huwag nating abusuhin. Habang may panahon at habang kaya pa natin, ay magbago tayo, magsisi tayo, at magbalik loob tayo sa Panginoon. Sapagkat darating ang panahon, lahat tayo ay huhusgahan kung tayo ba ay nakipag-cooperate sa Diyos, tayo ba'y nagpahubog sa Diyos, o nagmatigas tayo na hindi natin pinahintulutan ng Diyos na hubugin tayo sa Kanyang pagiging masterpiece niyang sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page at YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.